Isang mapagpalang araw sa ating lahat na ako si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Understanding the Church. So, the church has a mission to disciple the nations. So, Matthew chapter 28 verse 19, sabi rito, having gone, then disciple all the nations, baptizing them to the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, sa Tagalog, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ito yung na bago umakyat ang Panginoon sa langit, bago umakyat si Jesus sa langit, ito yung pinakang huling habilin niya sa kanyang mga tao. Ito yung huling habilin niya sa kanyang mga disipulo. Na yun nga, disciple all the nation. So, unang katuroan po na tayo, sabi rito, the church is mandated to disciple all ethnic groups. So, nasabi rito na all ethnic groups. Na pag sinabi ethnic groups, ethnicity, yung malaking grupo ng tao na hindi lang basta mga Pilipino, hindi lang basta mga kung sino mang tao sa bansa, ganun. Sinasabi ito, all ethnic groups, including yung mga Chinese, yung mga Indians, yung mga kung ano-anong hindi sa kanya sumasamba. So, sinabi dito, the church is mandated. So, kumbaga, parang nakatadhana na madisipulo yung lahat ng etniko dito sa bansa earth, sa mundong ito. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, the church is not meant to be few in number or minority. Ang simbahan, ang church, ay hindi yan nakatakda na, or hindi yan para sa mga kakaunti lang. Hindi yan para doon sa mga taong taga-Jerusalem lang. Hindi yan para sa mga taong Pilipino lang. Sinasabi rito na the church is not meant for few. So, kumbaga, hindi lang yan para sa kakaunti. So, yun na nga. Dahil nga sabi nga unang-una parang doon sa verse na disciple all the nations. As in lahat. So, ibig sabihin, hindi lang ito, hindi lang yan. Kumbaga, yun nga, na hindi lang para sa kakaunti or hindi lang para sa iilan yung simbahan natin. So, sa ikatlong teaching, sabi rito, the church is commissioned to transform nations into godly nations. So, nakakomisyon yung ating simbahan na i-transform or baguhin yung lahat ng bansa or lahat ng lugar dito sa mundo, sa earth, na i-transform siya sa godly nation. Pag sinabing godly nation, ito yung bansa na sumasamba kay Kristo, ito yung bansa na isinasagawa yung kagustuhan ni Kristo or yung practice ng Biblia. So, yun yung komisyon ng ating simbahan. Sa unang application, paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? So, unang-una, join church that makes disciples. Ikaw mismo, gawin mo mismo, sa sarili mo mismo na sumali ka sa mga church or makibahagi ka, maging miyembro ka ng simbahan na dumidisipulo. Kumbaga, pag sinabing gumagawa ng disciples or dumidisipulo, kumbaga nag-aaya or naghihikayat ng mga taong sasamba pa or ng mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesucristo. Sa kailawang application na sabi nito, join a visionary and missionary church. So, sumali ka sa simbahan o sumali ka sa mga grupo sa church na may vision at may mission sa kanila. So, nasabing vision, kumbaga meron silang goal or meron silang gustong matupad sa hinaharap. Yun, join a visionary and missionary church. Sa ikatlong application, sabi dito, join a church that teaches transformation. So, kumbaga, sumama tayo sa mga grupo or sa simbahan na nagtuturo ng transformation. Kung sinabi kasi na transformation na yung dating ikaw na maraming kasalanan, kung ano-ano, natratransform ka paunti-unti sa naaayon sa kagustuhan ng Panginoon or naaayon sa godly
Yun. So, yun lamang. Napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.